oras na ito, itong mga sandali ito. Okay. Kanina, nasa labas tayo na videoan ang ating tarpaulin kasi dito hindi natin maikabit pa sa susunod na lang. Pero mapapanood naman sa YouTube yan, doon sa video ni Sir Joey, yung tarpaulin natin, malinoy nakasulat doon na ayan, asan ka, nagpapasahan ko. Ayan. Ayan po si Overlord General Rizal de Galicia. Itong ating video na ito, nagpapaliwanag po siya. Binibidyoan tayo ni Sir Joey Oriento, At si Madam CNN Liz Headline News Radio Program. Kailangan itong video na ito mapanood ng lahat ng bawat Pilipino. Yan yung ating kahilingan, mapanood, panoorin ang ating video na ito para mamulat sa katotohanan ang bawat isa. Kailangan hindi lamang mga tao sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, bagkus maging sa lahat ng bansa sa buong mundo, kailangan mapanood itong video na ito. Dahil dito nila makikita, dito nila malalaman ang buong katotohanan kung bakit nawalan ng record ang LRA, ang Register of Deeds ng bansang Pilipinas. Maging sa lahat ng bansa sa buong mundo, nawalan din ng record. Wala ng record. Ano ba sinasabi natin wala ng record? Ang titulo ng mga lupa. Wala ng record. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa lahat ng bansa sa buong mundo, wala na pong record. Kaya hindi lamang po dito sa Pilipinas ginaganap yung pagiging walang record ng LRA, walang record ng Register of Deeds, maging sa lahat ng bansa sa buong mundo. Yung mga LRA nila, bawat bansa, yung kanilang mga Register of Deeds, bawat bansa, wala na din pong nakukuha na certified true copy. Nabura lahat ang mga record, nabura. Bakit nabura? Yan po ay spiritual. Ang nagbura po dyan sa mga record, hindi po tao ang nagbura dyan. Yan po ay hindi nahak. Hindi po nahak yan. Hindi rin po binura ng mga tao, hindi. Ang nagbura po ng mga record dyan sa LRA, dyan sa Register of Deeds, ay ang Diyos ng kataas-taas na sa langit, ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Panginoong Jesus. Ayan. Sila pong tatlo ang nagbura kung bakit nawalan ng record ang mga titulo ng lupa sa lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi lamang bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, wala na din pong mga record ang mga titulo ng kanilang mga lupa. Wala na. Ano ba yung ibig sabihin ng wala na? Pag kumukuha kayo ng certified true copy para kilalanin ng gobyerno ang inyong titulo, kailangan kukuha kayo ng certified true copy, kailangan naka-record sa computer, kailangan naka-record sa database. Eh ngayon, wala pong record. Ano ang kaganapang nagaganap? Ano yung mga pangyayaring nagaganap? Ano yung kaganapan? Magbabayad kayo sa Register of Deeds, magbabayad kayo sa LRA. Anong ibibigay sa inyo? Resibo. Pero yung certified true copy na kamukha ng inyong titulo, wala po silang ibinibigay. Wala. Dapat yung titulo na hawak-hawak nyo, ganon din yung kukunin nyo sa Register of Deeds. Ganon din yung kukunin nyo sa LRA. Anong pagkakaiba? Sa hawak ng titulo, ang nakasulat, owner's copy. Doon naman sa certified true copy, may nakasulat po yan na certified true copy. Nakapaikot yan. O ano nangyayari? Wala. Ano ibinibigay sa inyo? Resibo. Yung iba naman nakalagay, not for sale. O ibig sabihin, walang record. Wala na, burado na. Ano ibig sabihin? Lahat ng titulo na hawak nyo, lahat fake. Lalahatin ko, maging ang yung mga land grabber na sinasabi,
ang kanilang mga titulo ay fake. Ang mga developer, lahat ng developer, ang kanilang mga titulo na hawak-hawak, ang mga dokumento, lahat ay puro fake. Fake na po yan. Bakit fake? Eh wala nga pong record sa LRA, walang record sa Register of Deeds. Dito po sa pinag-uusapan natin na usaping lupa, wala po ditong exempted, wala. Bakit sinasabi natin walang exempted? Walang palakasan dito. Kahit presidente ka ng Pilipinas, kahit presidente ka ng Amerika, presidente ka ng iba't ibang bansa, ikaw ay magbabayad. Wala kayong titulo. Ang titulo ng pinangahawakan ay wala ng record sa LRA, wala ng record sa Register of Deeds. Ang ibig sabihin, dito ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang presidente, walang senador, walang gobernador, walang mayor, walang congressman. Lahat sila magbabayad ng lupa. Bakit? Ang lahat ng kanilang mga titulong hawak-hawak, no record. Tandaan po natin yan, no record. Alam na alam po nila yan, na wala ng record ang kanilang mga hawak. Inuulit ko, alang kalakasan dito, kahit presidente ka ng Pilipinas, ang titulo mong hawak-hawak, walang record, wala. Walang record ang titulo na hawak-hawak ng presidente ng Pilipinas. Walang record ang titulo na hawak-hawak ng lahat ng mga senador sa Pilipinas. Walang record ang titulo na hawak-hawak ng mga congressman sa Pilipinas. Walang record ang mga titulo na hawak-hawak ng lahat ng mga gobernador, maging mga mayor. Ang lahat ng mga hawak-hawak nila, walang record. Ibig sabihin, dito sa ating pinag-uusapan, walang echa puwera. Lahat, wala ng record, wala. Hindi ko mo ikaw ay presidente, hindi ko mo ikaw ay senador, hindi mo ikaw ay congressman, hindi ko mo ikaw ay governor o mayor, eh may record ng titulo mong hawak-hawak. Walang record po lahat yan. Lahat. Kilala ka man sa lipunan, hindi ka kilala sa lipunan, ordinaryong tao ka man, na ikaw ay may hawak ng titulo ng lupa, wala na pong record dyan. Kaya malino po, inuulit-ulit natin, wala ng record ang lahat ng mga titulo na hawak-hawak natin. Tandaan po natin yan. Tayo ay nagsasabi ng totoo. Bakit? Para mapatunayan nyo ang sinasabi ko. Ang LRA natin, punta kayo sa LRA, mapupwisit lang kayo, maaasar lang kayo. Bakit? Pag kumuha kayo ng record dyan, wala na pong record ang mga titulo. Wala pong record, tayo magbabayad, pero ang ibibigay sa ating resibo, yung ating kinukuha na record, wala po silang maibibigay, walang maipapakita. Yan po ay binubulgar natin dahil ito po ay panahon na. Panahon na para malaman ng sambayanang Pilipinas, sambayanang Pilipino, ang buong katotohanan. Sino ang may karapatan na magbunyag? Ang foundation na ito na ang Katotohanan Incorporated, Mother Account Foundation, Lasa Messiah International. Yan po ang may karapatan na magbunyag. Bakit? Kasi po, ang sole signatory ng Global Money Mother Account ay Madam Lydia Esguerra. Ang sole owner ng Mother Title o CTT-01-4 ay Madam Lydia Esguerra din. Malinaw po. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga malinaw ang pinag-uusapan natin, isa lang ang nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan sa buong mundo. Sa spiritual, spirit, ang nagmamay-ari ay ang Diyos ng kataas-taasan sa langit, Diyos sa dakila, Diyos sa banal, Panginoong Jesus, na ipinagtiwala sa pisikal na kaanyuan. Gumamit ang Diyos sa pisikal. Sino po ang ginamit ng Diyos bilang pisikal na nagmamay-ari? Wala pong iba, Madam Lydia Esguerra. Hallelujah! Hallelujah! Kaya po sa pisikal na kaanyuan, ang ating pong tinatawag na sole signatory ng Global Money Mother Account
ay si Madam Lydia Esquera. At ang ating sole owner ng mother title o city T-01 dashboard ay si Madam Lydia. Ayan, malinaw. Ngayon, dahil sinasabi natin itong mga bagay na ito, patutunayan ko po sa inyo na kung papaano naging sole signatory ng Global Money Mother Account si Madam Lydia. Ano po ang katunayan? Ano ang pinanghahawakan natin? Bukod sa dokumento, ano yung pinanghahawakan natin? Gold bar na 22 carats. Ayan, nililinaw ko kung sino man ang mayroong gold bar na 24 carats sa buong mundo. Yan, ikaw na ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Pero napatunayan na po natin, inamin na ng lahat ng bansa sa buong mundo, inamin na nila na wala ng gold bar sa kanila na 22 carats. Ibig sabihin, talagang ang sole signatory ng Global Money Mother Account ay si Madam Lydia Esquera. Hallelujah! Okay. Ayun. Ito po yung sinasabi natin. Ito, bagamat mabigat. Ito po yung nagpapatotoo na si Madam Lydia Esquera ang sole signatory ng Global Money Mother Account sa pamamagitan po. Ito lang. Ang magpapatunay. Ito yung pinakalisensya. Ang magpapatunay na si Madam Lydia Esquera sole signatory ng Global Money Mother Account. Ayan, ito po yung gold bar. Nilalahat po natin ang lahat ng bansa sa buong mundo, kasama ang bansang Pilipinas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, wala pong gold bar na 24 carats. Pero ang mga gold bar po dito sa ating Bangko Sentral ng Pilipinas, 14 carats, 18 carats. Yung pong hawak-hawak ko na gold bar na ito, 22 carats po ito, wala po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, wala. Maging ang lahat ng bansa sa buong mundo, nilalahat ko. Lahat ng bansa, hindi ko na iisa-isahin. Kahit anong bansa yan, basta lahat ng bansa sa buong mundo, ang bawat central bank ng bawat bansa sa buong mundo, wala po silang ganito na gold bar na 24 carats. Kaya nga po si Madam Lydia, ang sole signatory ng Global Money Mother Account, si Madam Lydia lamang po ang may gold bar na 22 carats, siya lamang po ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Mabigat. Hallelujah! Ayan. Ayan, madam, pakihawakan mo, madam. Ayan. Ito na po, ang may hawak po ng gold bar na 22 carats ay si Madam Lydia Esquera, ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Ayan, yan po, ayan. Yan yung nagpapatunay na si Madam Lydia, sole signatory ng Global Money Mother Account sa pamamagitan ng gold bar na 22 carats. Kahit sa mga sandali kung ito, sa pamamagitan ng video, madidetect po ito, masasatellite po ito. Itong hawak-hawak ni Madam Lydia Esquera, 22 carats. Sa pamamagitan po ng gold bar na yan, satellite, through satellite, ayan, madidetect, malalaman, satellite, 22 carats po yan. Ito po yung papatotoo na si Madam Lydia, ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Ayan, si Madam Lydia po, ayan, hawak-hawak po niya ang gold bar. Hindi po nagtatago, nakalabas po sa publiko si Madam Lydia Esquera. Ayan. Kasi, bakit po lumabas na si Madam Lydia Esquera sa publiko? Kasi po, ito po yung panahon. Ito po yung tamang panahon. Kumbaga sa Bible, may kanya-kanyang kapanahonan, may tamang panahon. Ito na, yung tamang panahon na paglutang ni Madam Lydia Esquera. Ngayon, kung si Madam Lydia Esquera, ang sole signatory ng Global Money Mother Account, siya din po ang sole owner ng mother title o city T-01 dashboard.
Ano po ang nagpapatotoo na si Madam Lydia ang sole owner ng mother title o CT-T-01-4 sa pamamagitan din po ng gold bar na 22 carats. Kasi kung sino po ang may hawak ng gold bar na 22 carats bilang sole signatory ng Global Money Mother Account, siya rin po ang sole owner ng mother title o CT-T-01-4. Malinaw na malinaw ang paglutang ng Madam Lydia Esguerra bilang siya ang nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan sa buong mundo. Hallelujah! Kaya nga po tinatawag na OCT, Original Certificate of Title, T, Title, 01. Ano ibig sabihin ng 01? Ano ibig sabihin ng 0? Nagmula sa wala. Ano yung 1? Diyos ng kataas-taasan sa langit. Dashboard, apat po na sulok ng mundo. Lilinawin ko, hindi apat na sulok ng Pilipinas, apat na sulok ng mundo. Yan po ang ibig sabihin ng 01-4. Malinaw po yan. Kaya ngayon, tandaan nyo, si Madam Lydia, eto si Madam Lydia, naka-public, naka-live, naka-public, nagpapakilala, hindi lamang Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ayan, si Madam Lydia nagpapakilala. Kaya nga po, lumutang na. Tandaan po natin, lumutang na ang nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan. Hindi lamang Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa lahat ng bansa sa buong mundo. Lumutang na po ang may-ari ng lupa. Hallelujah! Madam Lydia Esguerra. Hallelujah! Ayan po. O ngayon, dadako na po tayo tungkol sa mga tao na may hawak ng titulo. Lahat po ng may hawak ng titulo, Luzon, Visayas, Mindanao, nilalahat ko po, lahat ng may hawak ng titulo, maging ala kayong hawak, nagbabayad kayo ng tax declaration, nilalahat ko po, lahat ng may hawak ng titulo ng lupa, huwag na kayong magbabayad sa LRA. Hallelujah! Huwag na kayong magbabayad lahat ng tao, Luzon, Visayas, Mindanao. Huwag na kayong magbabayad ng lupa sa LRA. Huwag na kayong magbabayad. Maging sa Register of Deeds, huwag na kayong magbabayad. Register of Deeds, huwag na kayong magbabayad. Bakit? Madodoble ang babayaran nyo. Saan kayo magbabayad? Dito kay Madam Lydia. Hallelujah! Hallelujah! Bakit? Bakit dito kayo magbabayad kay Madam Lydia Esguerra? Dahil siya ang nagmamay-ari sa mga lupa na tinitirikan nyo. Kung saan man sinasakop yung mga lupa, lahat kayo, lahat tayo, wala nang pag-aari na lupa. Bakit? Lumutang na ang 01-4. Ang sole owner ng title of city, T-01-4, lumutang na po. Ito na ang nagmamay-ari. Kaya sinasabihan ko, lahat ng mga tao, huwag na kayong magpupunta sa LRA para magbayad ng mga titulo ng lupa. Magbabayad kayo kung ano-anong babayaran nyo dyan tungkol sa kalupaan. Huwag na kayong magbabayad, madodoble ang babayaran nyo. Bakit? Sisingilin din namin kayo. Kaya, para hindi madoble ang babayaran nyo lupa, dito kayo re-rekta sa amin. Ang original na LRA ngayon, sa panahon ngayon, dito na sa ito na ang katotohanan. Hallelujah! Mapapanood nyo yan doon sa unang video ni Sir Joey, binidyohan, nakalagay doon. Ano yung nakalagay doon? Ang nakalagay doon, Madam Lydia Esguerra, sole owner ng mother title o CT-T-01-4. Nakalagay po yun sa tarpaulin. Ano pa nakalagay dyan? Divine of God. Ang linaw.
divine of God, new